Magandang gabi mga kapatid. Ngayong gabi, habang naghahanda tayo upang magpahinga at magpalakas para sa darating na araw, maglaan tayo ng sandali na pag-isipan ang kapangyarihan at paghihilom na hatid ng pagpapatawad. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayong ipahinga ang inyong katawan. Ipikit ang inyong mga mata, huminga ng malalim, at ilabas mula sa bibig ang hangin. Gawin ito ng mga ilang ulit hanggang sa maramdaman ninyong handa na ang inyong katawan at isipan sa pakikinig. Lahat ng tao ay nakaranas ng pang-aabuso at hindi magandang pagtatrato mula sa iba. Nangyayari ito ng halos sa araw-araw sa buhay natin, mula sa pinakamaliit na paraan hanggang sa pinakamalalim na sugat na napakahirap kalimutan dahil sa trauma. Maaari mong sabihin na madali para sa iba na magbigay ng kapatawaran dahil hindi nila naranasan ang naranasan mo. Maaaring nakaranas ka ng sexual na pang-aabuso noong maliit ka, mula sa iba o mula sa miyembro ng pamilya mo na may halong pisikal na pananakit, banta, manipulasyon, at paulit-ulit itong tumatakbo sa isip mo hanggang sa iyong paglaki. At wala kang ibang maramdaman kung hindi puot, pagkaapi, at pagnanais na makapagiganti dahil sa kagustuhan mong mabigyan ng hustisya ang mga nangyari sa iyo. Maaari ding galing ka sa magulong pamilya kung saan ay hindi responsable ang iyong mga magulang na naglalasing, nagsusugal, o adik sa droga. Madalas ay wala kang makain, binubugbog, at hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Maaari ding pinagdaksilan ka o iniwan ng taong pinakamamahal mo sa buhay o ipinagkanulo ng itinuturing mong matalik na kaibigan. Sa lahat ng ito, hindi madaling makalimot at hindi madaling magpatawad. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay paulit-ulit na inuutusan ng ating Panginoong Diyos na magpatawad. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan, dapat din nating patawarin ang iba sa mga kasalanan nila sa atin. May mga bagay na mahirap kalimutan at mahirap bigyan ng kapatawaran, pero kung ibibigay mo sa Diyos ang mga pait na dinadala mo, gagaan ang pakiramdam mo. Iyak mo lahat sa Kanya, isumbong mo lahat sa Kanya. Huwag kang gumanti at huwag kang gumawa ng mali sa kanila. Importante na bago tayo matulog ay wala tayong kinikimkim na galit o sama ng loob. Hindi kasalanan ng magalit. May karapatan tayong magalit sa mga kasalanan, sa hindi magandang pag-uugali, at sabihin ang nararapat o tama para ituwid ito. Gaya ng magalit si Jesus nang gawing palengke ang templo. Binigyan din tayo ng tamang pamamaraan sa Biblia kung paano hahawakan ang sitwasyon, na kung may kapatid tayong nagkasala sa atin, pwede natin sabihin sa kanya ang pagkakasala niya, na kung pakikinggan niya ay magiging maayos ang inyong relasyon. Inilarawan ito ng Panginoong Hesus sa Lucas 17, versikulo 3
hanggang 4 na maaari nating pagsabihan ang ating kapatid na nagkasala sa atin at dapat natin siyang patawarin kung siya ay magsisisi. 7 beses man sa isang araw siyang magkasala sa atin at humingi ng tawad. Ang galit na nasa puso natin kapag hinayaan nating tumagal ay nanganganak ng kasalanan gaya ng pagganti na nauuwi sa paggawa ng kasalanan sa iba at sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magpatawad kaagad at alisin sa puso at isipan natin ang mga nangyari. Ang paulit-ulit na pag-iisip ng kasalanan ng iba sa atin ay parang lason na unti-unting pumapatay sa ating espiritu, koneksyon sa Diyos, at sa ating kalusugan. Sa patuloy na pag-iisip dito, nagkakaroon tayo ng masamang emosyon na nagpapalungkot sa atin at hindi ito ang mga bagay na dapat nating isipin. Sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 4, versikulo 8 na ang dapat nating isipin ay ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. At para magawa natin ito, kailangan natin ng disiplina sa sarili. Hulihin natin ang ating sariling pag-iisip sa tuwing napapansin natin na nalilihis ito sa mga pinag-uutos ng Diyos sa atin. Dahil ang pag-uutos ng Diyos ay taliwas sa mga karaniwang reaksyon at pag-uugali ng tao sa mundo. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip na mabuti at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ito ang isa sa mga mahirap na pagsubok natin bilang Kristiyano na sumusunod kay Kristo. Dahil hindi madaling magpatawad, hindi madaling makalimot, at lalong hindi madali nagantihan ng kabutihan ang mga masasamang bagay na ginawa ng iba sa atin. Pero ang mga bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, ay hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Inuutusan din tayo na mahalin ang mga taong naging masama ang pag-uugali sa atin. Sabi sa Lucas 6:32 hanggang 34, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap nyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng masasamang tao. At kung gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap nyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng mga masasamang tao. At kung ang pinapahiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama sa pag-asang babayaran sila. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ayon sa salita ng Diyos? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Sa versikulo 35, sinasabi na, ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran.
at malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo. At makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Maging maawain kayo tulad ng inyong Ama. Marami sa atin ang hirap magpatawad dahil sa maling pananaw sa tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay ang patuloy na pamumuhay ng may kapayapaan kay Kristo. Ito ay ang intensyon na huwag gumanti ng mali sa ginawang mali sa atin. Bagkus ay suklian ito ng pagmamahal at pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihing pananatili sa isang mapang-abusong sitwasyon o manatili sa pakikisama sa isang taong masama. Inutusan din tayo sa Biblia na umiwas sa mga taong makakasama sa atin, lalo na kung sila ay kapatid natin kay Kristo. Ito ay nasasaad sa 1 Korinto 5:11 hanggang 13. Sinabi ito ni Apostol Pablo at babasahin ko. Sa halip, isinulat ko sa inyo na huwag kayong makikisama sa sino man na tinatawag na kapatid kung siya ay nakikiapid o mapag-imbot o sumasamba sa Diyos-Diyosan o mapanirang puri o manginginom ng alak o kaya ay manunuba. Huwag kayong makikisama sa katulad nila ni makikain man lang. Kaya ano ang karapatan ko upang hatulan ko sila na nasa labas? Hindi ba ninyo hahatulan sila na nasa loob? Sila na nasa labas ay hahatulan ng Diyos. Kaya nga, inyong itiwalag mula sa inyo ang taong masama. Mag-ingat tayo sa mga pipiliin nating mga kaibigan dahil maaari nila tayong maimpluwensyahan ng masama. Kailangan nating dalhin ang isa't isa sa kabutihan. Sa pagpapaalala sa isa't isa sa kalooban ng Diyos, dahil hindi pagmamahal ang pangungunsinti sa kasalanan. Biblia din ang nagsisilbing gabay sa atin sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa mali. Ang pagiging mabait ay hindi kahulugan ng pagwawalang kibo sa kung ano ang tama. Maaari nating sabihin ang katotohanan ng mahinahon para mabigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi. Makikita ang pagtutuwid na ito sa karakter ni Jesus na pagsabihan niya ang mga tagapagturo at pariseyo sa Mateo 23, versikulo 13 hanggang 36. Marami siyang pinunang mga maling pag-uugali gaya ng pagkukunwari, kasakiman, at pamumuhay ng mga ito sa kasalanan. Ngayong nakita na natin ayon sa Biblia kung ano ang pagpapatawad at kung ano ang hindi kasama sa pagpapatawad, alamin natin kung paano isusuko kay Jesus ang sakit at pait na nasa puso natin. Marami sa atin ang malaki ang pagnanais na magpatawad. Ipinapanalangin natin ang sitwasyon sa Diyos at ipinapanalangin din natin ang taong nakapanakit sa atin. Ang pananalangin sa taong nakapanakit sa atin ay pagmamahal. Paulit-ulit nating ipinapaalala sa ating sarili ang mga bersikulo tungkol sa pagpapatawad. Pero minsan, kahit na ipanalangin na natin ang tao at pinatawad sila sa ating panalangin, ay nararamdaman pa din natin
ang sakit na dulot ng mga ginawa nila sa atin. Ito ay dahil hindi tayo naturuan ng tamang paraan kung paano ito gagawin. Hindi pa rin natin nakukuha ang konsepto noong tinanggap natin si Kristo na siya na nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Madalas, ang ginagawa natin para magpatawad ay humingi tayo ng tulong sa Diyos para tulungan tayong makapagpatawad at mapaghilom ang sugat na nasa puso natin. Pero madalas, hindi ito epektibo dahil mali tayo ng ginagamit na pamamaraan at konsepto. Balikan natin ang konsepto ng kapatawarang ibinigay sa atin ni Kristo noong unang pagkakataong tinanggap natin siya at nagpakumbaba sa harap niya para patawarin ang ating mga kasalanan. Balikan mo ang naramdaman mo noong araw na yon. Nakaramdam ka ba ng kapayapaan? Naramdaman mo ba na napatawad ka na niya? Hindi ba nagkaroon ka ng kapayapaan at kaligayahan? Hindi na tayo ang nabubuhay para sa sarili natin mula nang tanggapin natin si Kristo. Siya na ang nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napakadali sa Kanya na patawarin tayo. Napakadali sa Kanya ang patawarin ng sino man. Kaya para maalis ang sakit na nararamdaman natin, hindi natin kailangang hilingin ng tulong niya na makapagpatawad, bagkus ay ibinigay sa Kanya ang pagpapatawad mula sa ating puso. May kailangan ka bang patawarin ngayon? Gawin mo ang mga sasabihin ko para ibigay sa Panginoong Hesus ang pagpapatawad. I-relax mo ulit ang buo mong katawan. Humiga o umupo. Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Ilabas ang hangin sa bibig at manalangin tayo. Sa pagkakataong ito, sino man ang taong naiisip mo at ang mga bagay na ginawa niya sa iyo, makakaramdam ka ng hindi magagandang emosyon tulad ng sakit, pagkainis, pagkaapi, paggalito, pagkagalit, pagkapuot, at marami pang ibang bagay na kailangan mong ibigay kay Jesus. Ipagpaubaya mo ang iyong sarili sa banal na Espiritu. Ikaw at si Jesus ngayon ang magbibigay ng kapatawaran sa taong ito mula sa iyong puso. Magkasama kayong magpapatawad sa taong ito. Ipatong ang dalawa mong kamay sa iyong tiyan at damahin ang presensya ng banal na Espiritu. Simulan natin ang panalangin ng pagpapatawad. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pagnanais kong magkaroon ng magandang relasyon sa inyo, binabali ko ang anumang bagay na maaaring pumagitan sa atin. Kaya Ama, pinapatawad ko banggitin niyo po ang pangalan ng tao na gumawa sa akin ng ganitong bagay. Sabihin po ninyo ang pagkakasala niya sa inyo. Tinatawag ko si Jesus na namatay para linisin ang kasalanan ng lahat, na patawarin siya at gayon din ay ibinibigay ko sa Kanya ang aking kapatawaran. Salamat po Panginoong Jesus sa iyong banal na dugo at dakilang kapatawaran para sa lahat. Amen. Pagkatapos ng panalangin na ito, suriin mo ang iyong puso at isipin muli ang taong binigyan ng kapatawaran. Kung wala ka nang nararamdamang masamang emosyon at kung napansin mo na napalitan na ito ng kapayapaan,
Ito ay patunay na may makapangyarihang transaksyon sa espiritu ang gumana para mangyari ito. Hindi mo kailangan ng mahabang panalangin para magpatawad, pero kailangan mong ugaliin na gawin ito sa bawat pagkakataon na kailangan mong magpatawad at sa tuwing makakaramdam ka ng mga hindi magagandang emosyon sa mga taong nagkasala sa iyo. Hindi mo gugustuhin na magkaroon ng tabing sa pagitan mo at ng Ama dahil sa kawalan ng kagustuhang magpatawad at kimkimin sa puso mo ang puot, pagkainis at iba pang hindi ka nais-nais na bagay na nananahan dito. Gawin mo itong bahagi ng iyong buhay sa araw-araw. Balikan mo ang panalangin ito sa gabi bago matulog kung gusto mo ng gabay sa pananalangin. Tandaan lagi ang nasasabi sa Marcos 11, versikulo 25, nang sabihin ng Panginoong Hesus na anuman ang hilingin natin sa Diyos sa panalangin, manampalataya tayong natanggap na natin ito at matatanggap natin ito. At kapag nananalangin tayo, ay patawarin muna natin ang mga nagkasala sa atin para ang mga kasalanan natin ay patawarin din ng ating Amang nasa langit. Ang pagpapatawad ay susi sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos at sa mga tao sa buhay natin. Hindi lamang nito pinaiigi ang kalusugan ng ating mga kaluluwa, kundi pati na rin ang kalusugan ng ating katawan. Sa gabi, bago matulog, ay magkaroon lagi tayo ng payapang pamamahinga sa kaalamang nagawa natin ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon po na nakapagpatawad na tayo, ipanalangin naman natin ang ating sarili. Kung handa ka na, sabayan mo to. Amang nasa langit, lumalapit ako sa iyo ngayong gabi na may pusong naghahangad ng kapayapaan at pahinga. Inaamin ko na may mga pagkakataon na nagkikimkim ako ng galit at tumatangging magpatawad. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran, Panginoon, at dalangin ko ang lakas upang patawarin ang mga nagkasala sa akin sa araw-araw. Tulad ng sinasabi sa unang Juan 1, versikulo 9. Panginoon, pinipili kong ilabas sa iyo ang aking mga sama ng loob. Pinipili kong magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga pasanin, galit at kapaitan at nagtitiwala ako sa iyong perpektong hustisya at awa. Tulungan mo akong magpakita ng iyong pag-ibig at biyaya sa aking mga relasyon. Ama, ipinapanalangin ko ang mga taong nakasakit sa akin. Hinihiling ko na pagpalain mo sila at tulungan mo kong makita sila sa iyong mga mata ng pag-ibig at habag. Tulad ng itinuro mo sa Lucas 6, versikulo 37, na huwag humatol para hindi ako hatulan. Huwag magparusa para hindi ako maparusahan. Ang matutong magpatawad para ako'y patawarin. Naway lagi akong magbigay ng kapatawaran ng malaya at buong puso, tulad ng pagtanggap ko nito mula sa iyo. Hinihiling ko ang iyong kapayapaan na pumuno sa aking puso at isipan ngayong gabi. Naway magbigay ng aliw sa akin ang mga salita ng awit 103, versikulo 12, na nagsasabing, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din kalayo ang pag-alis mo sa aking mga kasalanan.
Panginoon, salamat po sa paglilinis mo sa puso ko mula sa lahat ng galit at sama ng loob. Naway dumaloy ang iyong pag-ibig sa akin na nagpapagaling sa lahat ng sugat at nagdadala ng kapayapaan. Tulungan mo akong magpahinga sa iyong presensya at malaya mula sa mga negatibong emosyon. Habang naghahanda akong matulog, aalalahanin ko ang iyong pangako sa Isayas 1, versikulo 18, na nagsasabi na lilinisin ninyo ang aking mga kasalanan, gaano man ito karumi. Salamat Panginoon sa iyong walang hanggang biyaya at awa. Pangunahan niyo ko, Panginoon, para mamuhay ng may pagpapatawad at pag-ibig sa iba. Naway gabayan ako ng mga salita ng Efeso 4:32 na maging mabait at mahabagin sa iba at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa akin ng Diyos kay Kristo Jesus. Naway magpahinga sa akin ang iyong kapayapaan ngayong gabi at sa bawat gabi. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.